Hello everyone, lalo-lalo na sa mga pupils ng Picindot Elementary School, Grade 4. So, itong video na to ay para sa Module 2, Quarter 1 na lesson, which is rounding numbers to the nearest thousands. So, marami kasi nag-request sa akin na gumawa ng video sa math kasi talaga naman ang math more on process. Kailangan makita ng mga bata ang paano ginawa o sinagutan ang isang problem. So, eto, I hope makatulong itong video para sa inyo. So, let's start. So, focus muna tayo sa lesson 1 for module 2, which is rounding numbers to the nearest thousands. So, focus lang tayo sa thousands. Pero bago ang lahat, bakit mahalaga ang pag-round off or rounding numbers? Paano ba natin ito nagagamit sa araw-araw na buhay? Mahalaga itong mga rounding numbers kasi halimbawa, inutusan kayo ng mama nyo or ng teacher nyo na halimbawa, inutusan kayo na bilangin ang isang bagay tapos hindi nyo or nahihirapan kayong bilangin ang eksaktong number. So, magbibigay na lang kayo ng approximate or estimate number. So, doon papasok si rounding numbers. So, start tayo sa ating unang example. Meron tayong 4,467. I-round natin sa nearest thousands. So, paano gamitin ang number line? Ganito lang. Hanapin nyo sa number line na ginawa nyo yung 4,467, saan siya banda sa number line dito? Yan. So, mga dito, ang 4,000, yan. Diyan banda, 4,467. So, ang tanong is, saan siya na 1,000 mas malapit? Sa 4,000 o sa 5,000. Tingnan nyo. Dito tayo magbase. Ito at ito. Yan. At ito yung ating number. So, saan siya mas malapit? Sa 4,000 or 5,000? So, ang sagot is sa 4,000 siya mas malapit. So, ang sagot dito is pag round natin tong number sa nearest thousands, the answer is 4,000. Okay. Okay, punta na tayo sa example number 2. So, ito yung number line natin. From 7,000 to 8,000 lang tayo mag-focus. So, halimbawa, ang number natin is 7,641. So, yan. 7,641. So, hanapin natin saan banda siya sa number line. So, most likely, dito siya ma-fall. 7,041. So, dito. Yan. Yan, binig natin dyan. Yan, sa may dot. So, tingnan nyo ang number line. Saan siya mas malapit? Sa 7,000? O sa 8,000. So, kung titignan nyo, yan. So, yan. Kitang-kita natin na ang 7,641 ay mas malapit sa 8,000. So, pag i-round natin ang 7,641 sa nearest thousands, ang sagot natin ay 8,000. Ganun, gamitin si number line. Ngayon, pupunta na tayo sa pangalawang method o pamamaraan paano mag-round ng number sa nearest thousands, which is using the place value chart. So, example number 1, we have here 2,739. So, ilalagay natin itong mga digits na to dito sa place value chart. So, mauna natin lagay
si 9. Siya yung nasa ones. Then, number 3 sa tens. Then, sunod, 7 sa hundreds. Then, 2 sa thousands. So, ang number na i-round natin is number 2. Yun ang first step. Hanapin natin si number 2, yung thousands. And then, step number 2, tignan natin ang katabi ni thousands sa kanyang right side, which is hundreds. And that number is 7. So, ito yung rule para sa rounding numbers. Pag ang number nakatabi nung number na i-round mo is 0, 1, 2, 3, 4, round down tayo. Pero pag 5, 6, 7, 8, 9 naman, round up. So, dito sa ating example, ang katabi ng number natin na 2 ay 7 sa kanyang right side. So, si 7, dito natin siya titignan. Saan siya nagrupo na sali? Sa round down, round up. Yun, 7. So, round up tayo. So, ang mangyayari, ganito. Itong thousands, na i-round natin na number, mag-plus 1 tayo dito. Kasi round up tayo. Since 7, napabilang siya sa round up, katabi ni 2. So, si 2 plus 1 magiging 3. And then, itong lahat ng numbers na natitira sa right side ay magiging 0. Lahat. 0, 0, 0. So, ang sagot natin, pag i-round natin si 2,739 sa nearest thousands, ang sagot ay 3,000. Yun. Now, second example. Meron tayong 6,811. So, ganun pa din natin gagawin. Ilalagay natin ang mga numbers na to sa place value chart. 1 sa ones, then another 1, tens, then 8, then 6. So, ganun pa din. Tingnan natin, focus tayo sa thousands. Yun, 6. Next, tignan natin ang katabi ni 1,000 sa right side. 8. Yun. Ang next natin gagawin, titignan natin dito sa general rule. Ito dapat ma-memorize. So, saan yun siya nasali? Round up, round down. 8. Ayun, 8. So, meaning round up pa rin tayo. So, itong si 6, since 8 ito, kung katabi niya na ating number na i-round, ay mag plus 1 pa rin tayo. So, 6 plus 1 equals 7. Then, sabi ko kanina, ang lahat ng natitirang number ay magiging 0. So, ang answer is 7,000. So, ang 6,811, i-round natin sa nearest thousands, magiging 7,000. Okay, last, number 3. Halimbawa, ang example natin is 5,491. Yan. 5,491. So, ganun pa rin. Lilipat natin ang mga numbers or digits sa place value chart. So, ang nasa ones is 1. Then, 9. Tens. Then, si 4 hundreds. Then, 5 thousands. So, ang number na i-round natin is number 5. So, yung rule kanina, titingnan natin yung katabi ni 5 sa right side. Hundreds. Anong number? 4. Tingin tayo doon sa general rule. Saan napapabilang si 4? Round up, round down. Yun, 4. Round down tayo. So, ito, si 5,491. Since, itong si 4, round down, ang mangyayari dito, kukopyahin lang natin itong si 5. Si thousands. Yan, 5. At, ang lahat ng natitirang number dito sa right side,
ay magiging 0. Yun, 5,000. So, ang sagot kanina sa round 5,491 to the nearest thousands is 5,000. So, ganun lang kadali mga bata. So, ngayon, pupunta na tayo sa lesson 2 sa ating module 2, quarter 1, mathematics, grade 4. Ang pamagat is rounding numbers to the nearest 10,000. So, kanina, thousands lang yun. So, this time, 10,000s na. So, ang unang method para mag-round in rounding numbers in 10,000s or nearest 10,000s is using the vertical number line. So, dito, gumawa tayo ng number line na patayo. Kaya, tinawag siyang vertical kasi patayo. So, yung number na example natin is 18,361. So, saan kaya siya mas pwedeng ma-round to the nearest 10,000? Is either pwede sa 10,000 or 20,000 kasi 10,000 tayo nakabase ngayon. So, unang-una, hanapin natin ang midpoint ng number na to, yung halfway ng dalawa. So, nakita sila sa 15,000. So, ito yung midpoint, yung halfway ng dalawang numbers na to. So, since 18,361 ang ating given number, hanapin natin siya sa number line. Saan kaya siya banda malapit nakapwesto ang 18,000? So, kung ito ang 15,000, so, malamang 15, 16, 17, 18, 19. So, mga nandito siya sa gitna. 18,000. So, dito natin siya pwedeng makita. 18,361. So, base sa ating vertical number line, saan mas malapit si 18,361? Yun. Mas malapit pa siya sa 10,000 o 20,000? Yun. So, mas malapit siya sa 20,000. So, pag i-round natin tong number na 18,361 to the nearest 10,000s, the answer is 20,000. Kasi makita niyo man sa vertical number line na mas malapit siya sa 20,000. Tsaka nasa taas siya ng midpoint, which is mas malapit siya sa 20,000. Kaya yun ang sagot natin. Now, example number 2. 224,689. So, gumawa na tayo ng number line dyan. Ito. Yan. So, saan kaya mas malapit si 224,689 based on the vertical number line? So, ito yung 230,000 and 220,000. So, yung midpoint nila o yung halfway ng dalawang numbers na yan is 225,000. Ngayon, ipa-plot natin o hanapin natin saan banda nakapwesto itong ating given number. 224,689. I-round natin to the nearest 10,000. Kaya, puro 10,000 yan. 220,000. 230,000. So, kung ito yung midpoint, 225,000, si 224,000 ay dito makikita sa kanyang ilalim. Dito natin siya mapaplot. 224,689. So, kung titignan natin sa vertical number line, nasa ilalim siya ng midpoint, which is, meaning mas malapit siya sa 220,000. So, therefore, pag i-round natin si 224,689 to the nearest 10,000, ang sagot natin is eto, 220,000 kasi mas malapit siya dito kaysa doon sa 230,000.
So, ganun lang kadali. Thank you. And now, para sa ating pangalawang method on rounding numbers into the nearest 10,000, gagamit tayo ulit ng place value chart. So, yun. Halos same lang to ng way o method, pamamaraan kanina sa thousands. Pero ito, nilakihan lang or nadagdagan yung place value. So, yun pa rin. Yung mga number 1 natin is 27,110. So, yung first step, itong numbers na to ilalagay natin sa place value chart. So, yung 1s is 10. 0 pala. Then, 10 sa atin is 1. 100 is 1. Thousands is 7. And 10,000 is 2. So, since wala tayong 100,000 dito, so, okay lang. Hayaan nyo na. So, in this case, una nating hanapin yung number na i-round natin. O yung place value, which is 10,000. So, that number is 2. So, kagaya kanina, tingnan natin yung step 2, tingnan natin yung katabi niya sa sa right side, which is thousands. At ang number na yun is 7. So, yung rule kanina, yung sinabi ko na dapat nating ma-memorize is ganito. Ito. Pag 0, 1, 2, 3, 4, round down. Pag 5, 6, 7, 8, 9, round up. So, since ang katabi niya ay 7, round up or round down. Yun si 7. So, round up. So, mangyayari dito sa kay 2, since ito yung i-round natin na number, mag plus 1. So, dito natin lalagay ang ating sagot. So, 2 plus 1 magiging 3. Yan, 3. And then, ang lahat ng number na nasa kanyang right side ay magiging 0. Natin. 0. 1, 2, 3, 4. Apat na 0. 2, 3, 4, comma. So, answer is 30,000. So, yung 27,110, i-round natin to the nearest 10,000 ay magiging 30,000. Okay, problem, given number 2, 41,961. I-round natin to the nearest 10,000. Ganun pa din, ilalagay natin dito yung mga digits sa place value chart. 1, 6, 9 sa hundreds, then thousands, 1, 4. So, in this case, ang number na i-round natin is 4 kasi siya yung nasa 10,000s. So, tignan natin, step 2, tignan natin yung katabi niya. 1. So, si 1, saan siya napapabilang? Round up or round down? 1. Yun. Round down. So, ang mangyayari, sa 10,000 natin na 4, kukopyahin lang natin to. At ang lahat ng number na nandito ay magiging 0. So, yun. 4. And, ilang 0? 1, 2, 3, 4. Apat. 2, 3, 1, 2, 3, 4. So, the answer is 40,000. So, ang 41,961, i-round natin sa nearest 10,000. The answer is 40,000. Okay, number 3. 235,989. So, i-round natin to sa nearest 10,000. So, ganun pa din. Lipat mo natin yung mga digit dito sa place value chart. 9, 8, 9, then 5, 3, and so dito, meron tayong 100,000 na place value. So, meron tayong malalagay dito. 2. Yan. So, unang-una ulit, hanapin natin yung
place value na ating i-round, which is 10,000. So, that number is 3. Then, second step, hanapin natin, o tingnan natin yung katabi niya sa right side. 5. Is 5, belong ba siya sa round up or round down? Yun, round up. So, ang mangyayari, itong si 3, mag plus 1 tayo dito. Yan, plus 1. Ano yung plus 1 kanina? Yan, plus 1. So, itong 2, since na siya sa right side, kopyahin mo lang. Hindi siya maaapektuhan. 2. And then, si 3, na plus 1 natin is magiging 4. And then, lahat ng numbers sa kanyang right side ay magiging 0. So, ilang 0 to? 1, 2, 3, 4. Apat. 1, 2, 3, 4. Comma, hundreds. So, yun. Ang sagot natin is 240,000. Again, pag i-round off natin, si 235,989 to the nearest 10,000, ang sagot is 240,000. Ganun lang kadali.